Isang umaga noong July 15, 2017 ay nabulabog ang isang Canadian na nasa kanyang mamahaling villa sa Bangkok, Thailand. Habang siya ay nasa harap ng kanyang laptop at nagtatrabaho ay bigla siya nakarinig ng malakas na tunog sa labas ng kanyang bahay. Nang silipin niya ito sa bintana ay nakita niya ang isang sasakyan na bumangga sa gate ng kanyang bahay. Dahil dito ay mabilis siyang lumabas para usisain ang nangyaring aksidente. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay planado na pala ng mga otoridad ang aksidenteng ito. At higit sa lahat ay isang malaking pagkakamali pala na iwanan niya nakabukas ang kanyang laptop bago lumabas ng bahay. Sino nga ba ang lalaki na ito? At bakit siya kinailangan i-set up? At ano nga ba ang laman ng kanyang laptop na gustong-gusto makuha ng mga otoridad? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Pagpatak ng taong 2010 ay unti-unti nakikilala sa mundo ng technology ang dark web. Dahil pagpasok mo sa site na ito ay ipinapangako ng mga server ang privacy ng mga user na gagamit nito. Kaya naman habang tumatagal ay nakakahakot ito ng mas maraming mga user hanggang sa unti-unti na itong pinasok ng mga kriminal at iba pang gumagawa ng mga illegal na gawain. Bukod pa rito, isa sa mga factor ng magandang transaction sa loob ng dark web ay ang pagkaimbento ng Bitcoin, kung saan dahil sa panibagong payment method na ito, ang mga transaction ng mga user sa pagbili at pagbebenta ng mga serbisyo ay naisasagawa nila ng malinis dahil hindi ito nasusundan o natitrace ang kanilang transactions ng mga otoridad. Dahil dito ay mas marami mga online shop ang nagbubukas ng kaliwat kanan ng mga illegal na transaction, isang bagay na nakaalarma sa mga otoridad. Kaya naman dito na nagsimula ang pakikipagpatintero sa pagitan ng mga admin ng mga shops laban sa mga alagad ng batas. Isa sa mga pinakakilalang platform sa dark web ay ang Silk Road na unang binuksan noong February 2011 kung saan unti-unting sumikat ang shop na ito at umabot sa halos 100,000 customers ang nakikipag-buy and sell ng mga ipinagbabawal na epektos sa loob ng platform na ito. Pero hindi nagtagal ay nahuli ng mga otoridad ang operator ng site noong 2013 at dito nila matagumpay na naipasara ang popular na website na ito. At para maging isang maganda example para na rin katakutan ng mga operator ang otoridad ay sinintensyahan ang operator ng Silk Road ng habang buhay na pagkakabilanggo. Pero gaya nga ng ating kasabihan, ang business ay business dahil kapag nawala ang isa ay siguradong hahanap ng panibagong supplier ang mga customer. At nang mawala ang Silk Road na leading shop sa dark web, ay isa-isa nang umusbong ang mga shop na siya naman naglaban-laban para palitan ang Silk Road sa top spot nito. At hindi nga nabigo ang mga customers dahil 35 days lamang matapos mag-offline ng Silk Road ay muling in-establish ng operators ang Silk Road 2.0. Pero tumagal lamang ito ng isang taon bago muling maipasara. Isa pang nakilala dito ay ang Evolution, isang large-scale na shop pero nagsara din ito dahil sa exit scam na kagagawa ng kanilang operator. Sumunod naman dito ay ang pag-angat ng shop na Agora noong 2015 kung saan pinaniniwalaang ito na ang susunod na Silk Road sa mundo ng dark web. Pero pagdating ng August 2015 ay voluntaryong isinara ng mga operator nito ang shop. Exit scams, arrest, hacks at voluntary withdrawals, ito ang madalas na nararanasan ng mga umaangat na shops sa loob ng dark web. Kaya naman sa paglipas ng maikling panahon ay walang umaangat sa mga ito. Pero habang nagsasara ang mga malalaking shop, ito naman ay isang oportunidad para sa mga natitirang shop tulad na lamang ng Alphabay. July 2014 nang simulan ng user na si Alpha02 ang pag-establish sa Alphabay at makalipas lamang ang 5 buwan ay naging active na ang kanyang platform sa dark web. Noong una ay mga nako ng credit card data lamang ang ibinebenta sa Alphabay. Pero habang tumatagal ay parami na ng parami ang mga ino-offer na produkto dito. Gaya na lamang ng ipinagbabawal na epektos at mga armas. At kahit mga malwares ay maaari mo ring mabili sa loob ng shop na ito.
Hindi nagtagal ay nagdagdag na rin sila ng iba pang serbisyo na may offer sa kanilang mga customers gaya na lamang ng money laundering. Pero tulad ng ibang shop ay meron din siyang restrictions. Ang pagbebenta ng mga bagay na related sa pang-aabuso, hit and run services at mga nakaw na bank account information mula sa Russia ay hindi tinatangkilik ni Alpha02 sa kanyang platform. Ang Alphabay market ay parang katulad din sa Amazon dahil user-friendly ito at madaling i-navigate. Pwede rin magbayad gamit ang Bitcoin, Monero o kaya naman ay Ethereum para hindi makatawag sa atensyon ng mga otoridad. At dahil sa pangyayaring ito, habang yung ibang mga shop ay unti-unti nagsasara, ang Alphabay naman ay unti-unti umaangat. Dahil dito ay mabilis na tumaas ang bilang ng mga user ng site na umabot na ng 200,000 buyers at 40,000 sellers naman sa loob lamang ng isang taon mula nang i-launch ito. Taong 2017 naman ay umakyat na sa halos 300,000 ang mga items na makikita sa loob ng website at umaabot ng halos $500,000 o halos 28.3 million pesos ang nagiging bentahan sa loob ng Alphabay kada araw. Bawat transaction naman sa loob ng kanyang site ay meron nakukuhang 2 hanggang 4% share si Alpha02. Kaya naman hindi nagtagal ay naging milyonaryo na ito. Dahil sa lumalaking platform ay kumuha na si Alpha02 ng isang representative na may codename na D-Snake. Hawak ni D-Snake ang mga moderators at PR managers ng site at sila na ngayon ang nagpapatakbo ng Alphabay. At dahil gumaan na ang kanyang trabaho, ay naisipan ni Alpha02 na tumigil na sa day-to-day operations at pinalitan na niya ang kanyang pangalan bilang admin. Dahil dito, ang lahat ng mga problema at concerns ay dadaan na kay D-Snake at mananatili na lamang nakatago si Alpha02 sa katauhan ni admin. Sa kabilang banda naman, dahil sa biglaang pag-alis ni Alpha02 ay naging isang palaisipan sa mga otoridad ang tunay na katauhan ng taong nasa likod ng username na ito. At dito na nagsimula ang isang manhunt operation na umabot ng ilang taon at halos ikuti na ng mga alagad ng batas ang buong mundo para lamang mahanap ang tunay na katauhan ni Alpha02. Mula sa California, noong December 2016, habang nakaharap sa kanyang computer ang agent ng DEA o ang tinatawag na American Drug Law Enforcement Agency na si Robert Miller ay nakatanggap siya ng isang email sa kanyang inbox. Matagal nang nakasubaybay si Miller sa Alphabay at tila walang patutunguhan ang kanyang pag-iimbestiga hanggang sa araw na ito. Hanggang sa dumating ang isang tip mula sa anonymous na sender. Laman ng message ang kauna-unahang welcome email na naglalaman ng email address ni Alpha02. At dito na nga nabuhayan ng loob ang grupo ni Miller kung saan sinimulan nilang hanapin ang tunay na katauhan ni pimp_alex_91 at hotmail.com. Dito na rin nakahanap ng lead ang mga otoridad dahil nahanap nila ang lumang pictures ni Alex mula sa taong 2008 hanggang 2009. Nahanap din nila ang username na Alpha02 sa isang French site kung saan ipinapaliwanag ng user kung paano magtanggal ng virus at sa ilalim ng post ay nakalagay din ang kaparehong email na laman ng welcome email mula sa anonymous sa sender. Pero dagdag pa rito ay nakadikit din ang buong pangalan niya sa tabi ng email ng post na nagngangalang Alexander Cases. Dahil dito ay nakompleto na ang unang hakbang ng DEA. Kilala na nila ang tao sa likod ng Alpha02 at ang susunod na hakbang naman ay ang tuntunin kung nasan nga ba ang mastermind na ito. Lumalabas sa investigasyon na kasalukuyan nakatira sa Thailand ang Canadian na si Alex kasama ng kanyang Thai na fiancé. Nakipagtulungan naman ang mga otoridad sa mga Thai investigators at nahanap nila ang 3 properties ni Alex sa Thailand at natuntun din nila ito sa isang gated community sa Bangkok. Unti-unti ay inalam ng mga otoridad ang pang-araw-araw na gawain ni Alex hanggang sa ikinasa nila ang Operation Bayonet. Dito ay nakipagtulungan ang FBI at DEA sa mga law enforcement agencies ng 7 bansa para huliin si Alex at maipasara ang Alphabay. At kasunod nito ay may papasara din nila ang isa pang namamayagpag na market sa Europe na kung tawagin ay Hansa. Nang makuha ng mga Dutch at German authorities ang access para i-operate ang Hansa, ay sinimulan na ng FBI ang kanilang plano na huliin si Alex. Isang araw, habang siya ay nasa loob ng kanyang villa sa Bangkok, ay nakarinig siya ng malakas na tunog sa labas ng kanyang bahay.
Sa kanyang pagbaba ay nakita niya ay isang babae na lumabas sa isang sasakyan matapos nito mabangga ang kanyang gate. Tatawag pa sana ng tulong si Alex pero nabigla siya nang dinamban na siya ng mga pulis. Sinubukan pa tumakbo ni Alex pabalik sa loob ng kanyang bahay dahil naiwan niyang bukas ang kanyang laptop. Pero agad na nakapasok ang mga pulis sa loob ng kanyang bahay at na-retrieve ang kanyang laptop na magagamit na ebidensya laban sa kanya. July 15, 2017 ay matagumpay na napasakamay ng mga otoridad si Alpha 02. Isa-isa kinumpiskan ng mga pulis ang mga mamahaling sasakyan, bahay at lupa, pati na rin ang milyong halaga ng cryptocurrency mula kay Alex. Pati ang kanyang asawa ay sinampahan din ng kasong money laundering. Pero isang linggo lamang ang makalipas ay binawian ng buhay si Alexander Cases noong July 12, 2017 matapos niyang kitlin ang sarili niyang buhay sa loob ng kulungan. At ito ang araw na idiniklara ang pagkamatay ng tinaguriang King of Dark Web. Sa kabilang banda naman, dahil sa biglaang pagsara ng Alphabay, ay nag-migrate na ang mga users nito sa ibang shops kabilang na ang Hansa na siyang hawak na ng mga otoridad. Kaya naman pagdating ng July 20, 2017 ay nakakalap na ng sapat na ebidensya ang mga otoridad at isinara na rin ng mga ito ang Hansa. Sa kaparehong araw ay inanunsyo ng US Department of Justice ang matagumpay na operasyon sa pagpapasara ng dalawang malaking black market sa loob ng dark web. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang kompetisyon sa loob ng dark web para sa susunod na hari na mamamayagpag sa black market. Isa sa mga minamatan ng mga otoridad na papalit kay Alpha 02 ay ang kanyang katiwala na si D-Snake na siya naman nag-relaunch ng panibagong version ng Alphabay sa merkado ng dark web noong 2021 at patuloy pa rin ang operasyon nito hanggang sa kasalukuyan. Sa huli, kahit sa mundo ng dark web ay hindi nagtatagal ang lahat sa itaas, siguradong darating ang araw na makakatunog ang mga otoridad sa presensya ng mga user nito at maipapasara ang mga namamayagpag na illegal na website. Ito ang kaakibat ng kasikatan lalo na sa illegal na paraan. Kaya naman mas mabuti ng lumaban ng patas para wala tayong iniiwasan, pinangangambahan at kinakatakutan.